Nagulat ko si Marian, pasilip-silip lang ba? Nandyan na, dumating pala. Diyan. Tara. Marian. Uy, yung bag. Ay, nandito na pala yung bag ko. Nandyan. Ikaw naman mauna. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman po pwedeng ipadepende na lang natin lahat sa Diyos. At hindi naman din po pwede, mas lalong hindi dapat, na idepende natin sa kung ano-anong mga bagay ang ating buhay. Hindi ka aasenso kung hindi ka magbabanat ng buto. Lalo pat sinasabi niya sa atin sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya panghawakan natin ito. Nevertheless, dapat may kooperasyon din tayo. Alam po ninyo, wala naman tayong ibang dapat gawin kundi sumunod lang sa Diyos. Kapag tayo sumunod sa Diyos, we will be blessed more than we can ever imagine. Mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Bakit paldo-paldong mga biyaya ang ating makakamit kapag tayo sumunod sa Diyos? Sapagkat ano ba ang biyaya para sa atin? Aminin mo ang biyaya para sa iyo. Yung mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Biyaya naman talaga yan. Pero papaano yung mga magiging problema natin? Papaano yung mga magiging pagsubok natin? Ano yan? Hindi biyaya? Hindi ko sinasabing humanap tayo ng problema. Ang sinasabi ko, ihanda natin ang ating sarili sapagkat anumang iwas ang gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, magkakaroon tayo ng mga suliranin. Lalo pat ang Panginoon, sa pagtawag niya sa atin, ang sinasabi sa atin, buhatin mo ang iyong krus. Magtaka pa nga tayo kung wala tayong magiging krus. Parte yan ng buhay natin. At parte yan ng buhay natin bilang mga sumusunod kay Jesus. So ang sinasabi ko, yes, mga biyaya, yung mga magagandang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Pero kung gusto nating mga paldo-paldong biyaya, yung mga suliranin na mararanasan natin, huwag natin sasayangin. Sapagkat yan ang mas makapagpapatatag sa atin, mas makapagpapamature sa atin, mas makapagpapawise sa atin, mas makapagpapalapit sa atin sa Diyos. Isipin po ninyo, hindi naman tayo napapag-mature ng mga magagandang pangyayari. Hindi naman tayo napapatatag ng mga magagandang pangyayari. Ikaw ay ikaw ngayon dahil taga ka na, dahil subok ka na sa mga pagsubok mo sa kahapon, sa tulong ng Panginoon. So yung paldo-paldong biyayang sinasabi ko, yung walang tapon, hindi lang yung mga magaganda, pati na yung ipagdarasal natin na wag sanang mangyari. Pero kung mangyari man, kung i-allow man ng Panginoon, anumang problema yan, maniwala ka, kakayanin mo. Kasi hindi niya i-allow kung hindi mo kakayanin. At kung hindi, To the guy puting bunga sa atin. So kung gusto nating paldo-paldo blessing, hindi lang mga magaganda, kundi yung kahit na mga pangit, pero paggagandahin niya sa biyaya at awa niya, sumunod tayo sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Romans 8:28. All things, hindi lang yung mga magaganda, pati yung not so beautiful things work together for the good of those who love Him. Ito ay pangako, hindi para sa lahat, for the good of those who love Him. Para lamang sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey me. So you see, kung tayo susunod sa Diyos, magmamahal sa Diyos, magiging biyaya kahit problema, kahit unos sa tulong ng Diyos. Yun ang paldo-paldong biyaya ang hangadin natin. Walang swerte, walang malas,
pero walang tapon. Lahat magiging biyaya sa tulong ng Panginoon. Kasi wag nating ikondisyon, Lord, walang problema. Hindi mangyayari yun. Okay? Lord, ano man po ang maging problema, alam ko nandyan ka. Kakayanin ko sa tulong mo.